Ganito po ka-farmers ang dapat natin gawin bago itanim po ang abaka. Babad muna with fungicide mga ka-farmers. "15 minutes mga ka-farmers. Sipag lang mga ka-farmers. Ito ka-farmers, ito na po yung aming abaka dito sa Leyte. Ito po yung native abaka dito sa Leyte na inusa mga ka-farmers. Ito po yung aming plano ngayon at saka itatanim na dapat naming paramihin mga ka-farmers dahil po kami po ang dating world biggest supplier po ng abaka sa buong mundo mga ka-farmers, yung Leyte Province Region 8. Kaya ito, the best abaka na inusa ay dapat naming paramihin. Magkaroon kami ng replanting mga farmers. At saka ito po tuturo ko po sa inyo yung tips kung paano magtanim ng abaka. Let's go po mga ka-farmers. At saka ka-farmers, ito na rin po ang ating mga planting materials na mga variety po na inos sa mga ka-farmers. At saka bago po natin itanim, siguraduhin po natin na bacterial free po yung ating abaka na bago itanim. At saka ito na rin po yung kasagutan sa pagtuturo ko sa inyo kung paano po magtanim po ng abaka. Ito. Ito nga ka-farmers, umpisa na po tayong maggawa po ng panggamot po sa ating abaka bago natin itanim. Yung gamit nating fungicide mga ka-farmers, Nativo fungicide. Ito po yung gawa po ng Bayer Germany mga ka-farmers. Sinigurado po natin na yung isang sachet na 16 liters po na tubig, sinungkat na po natin para masigurado po natin. Ito na ka-farmers, "16 liters na tubig." Hanggang dito lang po ang water line po mga ka-farmers. At saka pakita ko po sa iyo. Ayan nyo. Ito po yung tubig. At saka safety precaution mga ka-farmers. Dapat po tayo mag face mask mga ka-farmers. Ang abaka mga farmers, yung dapat ito ibabad natin para masigurado 10 to 15 minutes bago itanim po yung abaka.
Saka nababad na rin natin ang ka-farmers. Mag-antay na rin po tayo ng 15 minuto. At saka yung gawin natin ngayon, magawa tayo ng taniman po ng abaka. Go! Ikot po, trap. Kapag tayong nalinis na pagtamna ng abaka mga farmers, yung gawin natin, yung topsoil po, ihiwalay po natin mga farmers. Napakataba po yung ating lupa na pinagtaniman po ng abaka mga farmers. At saka ito na rin po yung topsoil mga farmers. Yung inner, yung sa ilalim po na lupa, ito na rin po. Ito na rin sa paglagay po ng lupa mga farmers. At saka ginamitan ko na rin sa inyo mga ka-farmers yung full post roll mga ka-farmers para sure po na matutuo po kayo, lalo sa mga viewers ko, kung gaano po kalalim ang tama po na espasyo ng pagtatanim po ng abaka, yung kanyang pagtataniman po ng puno. So ito na rin po ka-farmers, 9 inches po yung lalim mo mga ka-farmers. Dahil umabot na rin po sa 15 minutes po yung pagbabad natin abak sa atong binhi ng abaka. At saka ito na rin. Tapos na kumpleto na rin po yung hukay natin. Kunin na rin po natin yung ating abaka. Mga ka-farmers, yung ating pagtaniman po ng abaka, pwede na rin po, applicable po yung basal application, paglalagay po ng isang complete fertilizer. Dahil po yung aking lupa na tinaniman na mataba po, hindi na po nangangailangan ng basal fertilizer mga ka-farmers. Yung gawin ko na lang nito, after 21 days po, maglagay po ako ng abono dito sa bandang taas. Dahil yung pagtataniman ko elevated po, matitirik po yung lupa. At saka kita ko na rin po kayo sa inyong ka-farmers. Dahil elevated, hindi na ito nangangailangan po na punuin po ng lupa. Yung lupa natin na hinukay, hindi na po natin ibalik lahat. Ipakita ko po sa inyo ulit mga ka-farmers, yung lalim po ng ano. Kalapit. 9 inches po yung lalim. Dahil hindi ko po ginawa po yung basal fertilizer, ito na rin po. Yung gawin ko nito ngayon, yung topsoil, yun ang una. Dahil yung topsoil po, yan po ang pinakamataba na lupa. At saka yung inner oil po, inner soil po mga ka-farmers. Para matibay mga ka-farmers. Oh, nakita ko sa iyo mga ka-farmers, hindi na po matutumba po na yung ating tanim na abaka.
Hindi ko po binalik yung lupa lahat dahil matitibay na po. At saka yung tubig dito hindi ito mag-stagnant mga farmers dahil matirik po. Yung gawin na natin yan, lagyan na lang po dito sa taas, banda. Para yung tubig hindi po mapupundor dito. Magaganda po yung tubo nito. At saka ano ka farmers, ipakita ko na rin sa inyo yung paano natin magtanim ng abaka mga ka-farmers. At saka mayroon nag-comments po sa akin mga ka-farmers dahil nagtanim po tayo ng abaka. Gaano po kalayo yung distansyang dapat nating isunod na abaka? Yung pagitan mga ka-farmers. Dala-dala ko po yung pulpos roll para yung mga viewers ko po malalaman po gaano po yung advisable na sukat po ng distansya ng ating tanim na abaka. One 1 meter. Meters. Simula po mga ka-farmers, doon sa kabila mga ka-farmers, yung tinaniman ko, yung tamang distansya po ng ating pagtatanim ng abaka is pinaka the best po, 2.5 meters. 2.5 meters is equivalent to 250 cm mga ka-farmers. 250 cm. Ito po. Ganito po kalayo mga ka-farmers, 250 cm. Yung pagitan sa kabilang puno mga ka-farmers, yung interval po. At saka ito, isa na rin tayong mag-sky. Topsoil mga ka-farmers, yun ang ating mga ka-farmers. At saka yung isunod, yung sa ilalim. Kompleto na po yung aking pag-tips ko mga ka-farmers. Kung gaano ka-farmers pagtatanim po ng abaka mga ka-farmers. Yung paraan mga ka-farmers at saka yung tips po naman ng gaano kalayo kung ating distansya. Simula dito sa pangalawa kong pagtatanim at saka yung sa una, yung layo po is about 2.5 meter. Is equivalent to 250 cm. Yan po ang tips how to plant abaka. At saka salamat na rin sa panonood mga ka-farmers. Isang tips na naman sa ating mga farmers, lalong-lalo sa nagtatanim po ng abaka. Move forward mga ka-farmers para umunlad po ay ating pagtatanim po ng abaka. Salamat na rin sa panonood.